Hello po, Sir Van. Good day po sa'yo. Maging sa team ng Malikmata. Itago mo na lang po ako sa pangalang Joe. Nais ko pong ibahagi sa lahat ang karanasan kong ito. Sa tingin ko, ang kwento kong ito ang pinakakakaiba, Sir Van. Sa tingin ko lang naman po. Hindi ko alam kung papaano sasabihing bulag po ako, pero nakakaaninag pa ako ng liwanag at mga tao, pero madilim yun sa paningin ko. Ang sabi naman ng doktor, may pag-asa pa raw akong makakita. Pero dahil mahirap at kapos kami sa pera, malabong maipagamot ang mga mata ko. Ayos lang naman yun sa akin. Hindi naman ako naghahangad na makakita. Siguro ibinigay yun ng Diyos dahil may plano siya. Ang importante sa akin kasi kahit bulag, at least nakakapagsalita at nakakarinig. Balik na po tayo sa totoong kwento. So yun na nga, sa tuwing tatambay ako sa pergola ng bahay, naaaninag ng mga mata ko ang isang bahay na tapat lang sa amin. Yung pinsang kong si Che ang nagkwento sa akin kung ano ang klase ng bahay na yun. Ang sabi niya, matagal daw walang nakatira doon. Siguro mag-iisang taon na. Pero parang mas bulag pa ata ang pinsan ko kaysa sa akin dahil may naaaninag akong isang tao sa may bintana ng bahay na yun. Hindi ako umiimik at nakinig lang sa kanya. Ang sabi niya, inabando na daw ang bahay na yon simula nang mamatay ang nag-iisang anak nung may-ari. Habang nakikinig ako sa kanya, Sir Van, nakikita akong may kumakaway sa akin sa bintana. Kumakaway din ako, Sir Van, kaya hinawakan ng pinsan ko ang kamay ko. Anong ginagawa mo? Nagtataka nitong tanong sa akin. Itinuro ko ang katapat na bahay. Ang sabi ko, may babae sa bintana na kumakaway sa akin. Pero ang sabi niya wala raw dahil kurtina lang ang nakikita niya doon. Kaya naisip kong baka napagkamalan ko lang na tao ang kurtina. Hanggang sa nagpaalam ng pinsan ko na uuwi na siya. Gamit ang stick bilang gabay ko, tumayo ako at papasok na sana sa loob. Nang may marinig akong sumitsit sa akin, lumingon ako sa may katapat na bahay dahil dun yun galing. May kumakaway talaga sa akin mula sa bintana, Sir Van. Hindi ko na lang yun pinansin at pumasok na sa loob ng bahay dahil biglang umulan. Sinara ko na ang pinto at umupo sa upuan. Naramdaman kong tumabi sa akin ang kapatid ko. Sa kanya ako nagtanong kung may nakikita ba siyang babae sa katapat na bahay namin sa bintana banda. Pero pareho lang sila ng sagot ni Che. Wala raw tao doon. At mas lalong walang babae sa bintana. Sa isip ko pa baka namalikmata lang ako. Sumapit ang gabi, Sir Van. Bumalik ulit ako sa labas at umupo sa upuan. Natigilan ako ng ilang oras noon dahil may kumakaway talaga sa akin. Tinatawag ako nito gamit ang kamay na para bang gusto niyang papuntahin ako doon. Napalingon ako sa likuran nang magsalita ang kapatid ko. Kuya, matulog na tayo. Gabi na oh. Tumango ako bilang sagot. Lumingon ako saglit sa katapat na bahay. Pero wala na dun yung babae sa bintana. Naisip kong baka natulog na rin dahil gabi na. Tahimik na ang gabi noon, Sir Van. Tanging paghinga ko ang naririnig ko. Nang biglang may boses akong narinig na tinatawag ang pangalan ko sa katapat na bahay. Di naging magandang kutob ko, Sir Van, dahil kinilabutan ako. Hanggang sa sinarili ko na lang ang mga nakikita sa bahay na yon. Isang gabi, Sir Van, bandang 7:00, nasa pergola pa ako nakatambay. Hindi pa kasi ako dinadalaw ng antok noon, kaya naisipan kong doon muna ako. Napatingin ulit ako sa katapat na bahay. Nakita ko ulit sa bintana at nakita ko ulit sa bintana yung babae. May ilaw naman kasi sa bahay na yon, pero sa parteng bintana lang talaga, Sir Van. Nakita ko ulit na kumakaway ito sa akin. Kaya naman dahan-dahan akong tumayo at kinuha sa tabi ang stick. Naramdaman ko na lang ang sarili na lumabas ng pergola at papunta na sa katapat na bahay.
Sa bintana lang ako noon nakatingin, Sorban. Nakangiti pa sa akin ng babae. Hindi pa ako noon nakakalapit sa bintana nang marinig ko ang sigaw ni Mama. Narinig ko ang mga yabag na papalapit sa akin. May humawak sa braso ko at alam kong si Mama yon. Galit ang boses niya habang sinisermonan ako. Sabi pa niya, ano daw ang pumasok sa isip ko at bakit pupunta ako sa bahay na yon. Sinabi ko sa kanya na may babae akong nakita banda sa bintana. Palagi itong naroon sa tuwing titingin ako. Inalog pa ni Mama ang balikat ko at sinabi na nahihibang na daw ako. Wala raw tao sa bahay na yon. Pero nagpumilit talaga ako kay Mama na merong babae doon. Hinila ako ni Mama pabalik sa bahay habang patuloy na pinagsasabihan. Hindi naman kasi talaga ako nagkakamali sa nakita, Sorban. Totoong may babae sa bahay na yon. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, tuwing mag-isa lang ako, pumupunta ako sa katapat na bahay na yon. At mas napatunayan kong may tao nga doon dahil nakakausap ko ang babae. Aaminin ko, Sorban, na nahulog ang loob ko sa babaeng yon. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Dahlia. Palakwento siya tungkol sa buhay niya. Pero minsan hindi niya nakwento sa akin ng tungkol sa kanyang magulang. Basta ang sabi lang niya, iniwan siya sa bahay nila at hindi na binalikan pa. Hanggang sa nagkaroon kami ng relasyon. Ang sabi niya, doon lang daw kami palaging magkita sa bintana. Doon lang daw kasi ang palagi niyang tambayan. Natatandaan kong matapos namin mag-usap ni Dahlia, umuwi na ako. Sa pergola pa lang ako nang may maaninag na figura sa bungad ng pinto. Saan ka galing? Tanong ni Mama sa akin. Sinabi kong nakipagkita ako kay Dahlia, Sorban. Nagalit na naman nun si Mama at sinabi na nasisiraan na ako ng bait. Ang Dahlia daw na tinutukoy ko ay matagal ng patay. Agad kong sinagot si Mama na totoo ang mga sinasabi ko at hindi patay si Dahlia. Dahil palagi kaming nagkakausap sa bintana. Tinuro ko pa kay Mama ang bintana kung saan nakikita kong naroon si Dahlia. Pero napahagulhol ng iyak si Mama. Ang sabi niya, pinag-uusapan na raw ako ng mga kapitbahay at sinasabi na nasisiraan na ako ng ulo. Marami daw nakakakita sa akin na nagsasalita mag-isa sa bintana ng bahay na yon. Sorban, hindi ako nagpadala sa mga naririnig kong usap-usapan. Simula rin nang sumagot ako kay Mama, hindi na ako nito kinakausap. Ang sabi niya, bahala na raw ako. Total, malaki naman na daw ako at nasa tamang edad na. Hanggang sa dumating ang araw na nagkaroon kami ng pera, Sorban. Meron na akong panggastos para sa operasyon ng mata. Masaya ko yung binalita kay Dahlia. Kaya naman masaya din siya para sa akin. Isang gabi, Sorban, pumunta sa bahay si Che. Tinanong niya ako kung totoo daw bang nasasagap niyang balita tungkol sa akin. Hindi ko itinago sa kanyang lahat. Proud pa ako noon habang sinasabi sa kanya na meron akong kasintahan at nakatira lang ito sa katapat na bahay. Sinabi ko rin kay Che kung ano ang pangalan nito. Pero ang sabi niya, iisang Dahlia lang ang kilala niya. Nakatira daw ito sa katapat ng bahay namin na matagal nang namatay. Sabi pa ni Che, baka raw multo ang nakikita ko at nakipagrelasyon ako sa kaluluwa na lang. Medyo sumama ang loob ko dahil sa narinig. Pero hindi ko pinahalata. Pinayuhan lang ako ni Che na alamin ko na lang ang lahat kapag nakakita na ako. Alas 6 ng gabi pumunta ulit ako sa bahay na yon. Naabutan ko si Dahlia sa may bintana. Ang sabi ko, bukas ng operasyon ko at siyang una kong hahanapin kapag nakakita na ako. Nangyari yon, Sorban. Halos 1 linggo din bago tinanggal ang bandage sa mukha ko. Katulad ng sinabi ko kay Dahlia, siya ang una kong pinuntahan sa bahay na yon. Pero walang tao. At mukhang nilipasan na ng taon ng bahay. May mga damo na rin sa paligid at may mga lawa na rin ang bintana. May kortinang putiro na nakasabit. Bigla kong naisip na baka totoo nga ang sinasabi ng magulang ko
Kaya tinanong ko sila kung saan ko makikita si Dahlia. Sir Van, dinala ako ni Mama sa likod ng bahay na yon. Doon ko nakita ang isang puntod na may pangalan sa lapida. Dahlia. Basa ko rito. At may luma pang litrato doon. Wala akong nagawa nun, Sir Van, kundi tanggapin ang lahat. Saka hiyang-hiya ako sa lahat, maging kay Mama. Saka ko lang napatunayan na multo na nga lang pala si Dahlia. Magandang gabi po, Sir Van. Tawagin mo na lang akong Ralph. Ang kwentong isi-share ko ay tungkol sa naging karanasan ko. Hindi naman po gaanong nakakatakot. Pero ewan na lang po sa mga listeners mo kung matatakot sila. Ang kwento na ito ay tungkol sa katapat namin na bahay. Sa mismong kapatid ni Papa. Magkalapit lang ang bahay namin. Halos 10 hakbang lang siguro ang layo. Minsan kapag wala sila tita at tito, doon ako natutulog sa bahay nila para samahan ng mga pinsan ko. Malapit ako sa mga anak ni tita. Kahit sa bunso niyang anak na 5 years old. Minsan doon ako tumatambay kapag walang ginagawa. Sa likod ng bahay nila tita, may isang matandang puno ang naroon. Nagtataka nga ako kung bakit ayaw nila yun ipaputol. Kami nila Papa ang natatakot kapag may paparating na bagyo. Dahil baka kasi biglang mabungkal ang puno at matumbahan ang bahay nila. Palaging rason ni tita, hayaan lang daw. Dahil may nakatira doon na hindi raw nakikita. Sa isip-isip ko pa noon, baka malapit nang mabaliw si tita dahil sa pagkawala ng asawa niya. Tanging siya na lang kasi ang bumubuhay sa mga anak niya. Minsan kami na lang ang tumutulong sa kanila kahit kapos. Saka palaging stress si tita, kaya siguro kung ano-ano na lang ang nakikita niya. May isang beses na nagkwento sa amin ng anak niyang panganay na si Myla. Ang sabi niya, palagi raw siyang nagigising tuwing 1:00 ng gabi dahil sa mga ingay mula sa kusina nila. Sabi ni Papa baka raw pusa lang na naghahanap ng pagkain. Pero hindi naman daw pusa yon sa palagay ni Myla. Dahil pakiramdam niya may kumakain sa kusina kahit wala namang tao. Dinig na dinig daw niya ang pagtama ng kutsara sa plato. Noong una hinayaan lang niya. Pero napansin daw niya si tita na palaging iniiwang bukas ang pinto ng kusina. Sa tuwing tatangkain daw nila yung isara, nagagalit si tita. Hayaan lang daw na nakaganon ang pinto dahil may hinihintay siyang bisita. Hindi na rin daw alam nila Myla ang nangyayari kasi pinapapasok na sila ni tita sa kwarto at hindi na pinapalabas. Hindi rin namin makita ang sinasabi niyang pinto dahil nasa likod bahay yon. Basta ang alam lang ng pinsan ko, may naririnig siyang boses at yabag sa kusina. Pero yung boses daw parang nagbubulungan lang at hangin ang lumalabas na salita. Kaya naman nung kinagabihan, napapaisip ako sa kwento ng pinsan ko. Lumabas ako ng kwarto at tumambay sa sala. May bintanang maliit dun banda sa pwesto ko. Inawi ko yung kurtina at sinilip ang bahay nila Myla. Patay na ang ilaw sa tindahan, maging sa sala. Pero may konting liwanag akong nakikita sa likod ng bahay nila. Tanging kusina lang ang may ilaw. 1:00 na yon na madaling araw nang makarinig ako ng pagbagsak ng baso sa sahig. Napasilip ako ulit sa bintana dahil nagmula yun kila Myla. Matagal ang ginawa kong pagtitig sa katapat na bahay, Sir Van. Wala naman akong nakitang kakaiba, kaya bumalik na ako sa kwarto saka natulog. Sumunod na gabi po, Sir Van. Nakiusap sa akin si tita na kung pwede ay samahan ko ang mga anak niya. Uuwi lang daw siya saglit sa kanila at babalik din kinabukasan. Pumayag naman ako noon, lalo pa at mga pinsan ko ang sasamahan. Pero bago umalis si tita, mahigpit niyang ibinilin kay Myla na huwag isasara ang pinto kapag tumungtong na ang oras ng 7:00 ng gabi. At kung ano naman daw ang maririnig namin, ay hayaan na lang.
Meron daw kasi siyang bisita na dumadating ng alauna. Sabi pa niya mag-iwan daw kami ng pagkain sa mesa kapag matutulog na. Tumango na lang kami bilang sagot kahit naguguluhan. Nung makaalis si Tita Serban, sinabihan ni Papa si Myla na sa bahay na lang namin sila matulog. Total may isa pang bakanteng kwarto na malaki na sakto lang sa kanilang tatlo. Agad namang pumayag ang mga pinsan ko dahil natatakot daw sila sa bahay na yon. Alas 8 ng gabi sinundo ko ang mga pinsan ko. Napadaan ako sa kusina. May isang platong puno ng pagkain. Nakabukas din ang pinto sa kusina. Isiniwalang bahala ko na lang yon dahil gano'n naman ang bili ni tita. Kaya hinayaan ko na lang kahit puno ng pagtataka. Kinaumagahan, Sir Van. Habang nagkakape kami, tinanong ni Papa si Myla. Bakit daw iniwan nilang bukas ang pinto sa kusina at may pagkain pang nasayang? Mga alauna daw kasi nagising si Papa at narinig niya ang ingay sa katapat na bahay. Akala nga raw ni Papa umuwi agad si tita. Pero maaga pa raw nang magising ulit si Papa. Mga bandang alas 5 na. Agad daw niyang pinuntahan ang bahay nila Myla. At doon niya nakita ang plato at ang mga mumu na nagkalat sa lamesa at sahig. Gumawa na lang ng palusot si Myla kay Papa na nakalimutan niyang ayusin ang bahay bago umalis. Nung araw din na yon, Sir Van, hindi nakauwi si tita. Kaya doon na lang namin naisipan na matulog kinagabihan sa bahay nila Myla. Sa isang kwarto natulog ang mga pinsan ko, habang ako naman ay sa sofa lang sa may sala kung saan malapit sa kusina. Paglapat ng likod ko sa higaan, naramdaman ko pang dumaan si Myla at binuksan ang pinto ng kusina. Hanggang sa unti-unti na akong nilamon ng antok, Sir Van. Sa kalagitnaan ng tulog, naramdaman kong may sumagi sa braso ko. Hinayaan ko lang yon pero napamulat ako at napamura sa isipan nang marinig ang sunod-sunod na yabag sa kusina. Sumunod ang ingay ng kutsara at plato na tumatama sa isa't isa. Hindi ko na natiis ang ingay nung mahulog sa lapag ang kutsara. Pinuntahan ko yon pero wala akong naabutan na tao. Agad kong sinara ang pinto sa kusina at nilak, saka bumalik sa higaan. Akala ko noon ayos na, kasi naisara ko na ang pinto. Pero pipikit na sana ako nang may kumatok sa pinto. "Papasukin mo ako!" Rinig kong sigaw sa labas ng kusina. Inisip kong guni-guni lang yon dahil wala namang pupunta sa bahay na yon ng ganong oras. Nakabalik na rin si Tita Serban sa bahay nila. Agad niyang kinumusta kila Myla ang alaga daw niyang isa. Kaya naman nagtanong si Myla kung sino yon. "Basta," sabi lang ni Tita sa anak niya. Matalik daw niyang kaibigan yon at may panibago pa siyang darating na mga kaibigan. Kaya kailangan daw i-welcome nila ng maayos. Nung makauwi ako sa bahay, Serban, sinabi ko kay Papa ang mga narinig mula kay Tita. Para kay Papa, hindi na daw maganda ang tama ng utak ni Tita. Kailangan na raw nilang ipatingin ito sa doktor. Para kasi kay Papa, wala naman daw siyang ibang alam na kaibigan ng kapatid niya. At nung sinubukang kausapin ni Papa si Tita, nagalit pa ito dahil hindi raw siya baliw. Totoo daw na may pumupunta sa bahay nila tuwing alauna ng gabi. Maging si Tita ay nagulat dahil sa itsura ng mga ito. Hanggang sa nasanay na raw siyang makakita ng ganon. Humihingi lang daw ito ng pagkain sa kanya at merong kapalit ang ginawa ni Tita. Pero hindi na raw naisip ni Tita ang mga ganon. Basta para sa kanya ay nakatulong siya. Yun nga lang, akala niya isang beses lang mangyayari yon. Pero gabi-gabi nang naroon sa bahay nila ang kakaibang taong yon. Lumipas ang ilang araw, Sir Van. Umalis ulit si Tita, pero hindi na siya nakauwi nun sa mga anak niya. Nung natulog ulit ako sa bahay na yon, wala akong tinira na pagkain sa mesa. Binalik ko sa kaldero ang kanin at ulam, pero hinayaan kong nakabukas ang pinto. Dinig na dinig ko, Sir Van, ang pagdabog sa kusina. Mga paang pinapadyak sa lapag.
Sabayan pa ng mga gamit na binabagsak sa lababo na parang napipilitang maghugas ng kinainan. Sumunod na pagtulog ko doon ay yun na ang huli. Sinara ko ang pinto pagkatapos namin kumain nila Myla. Hanggang sa may kumatok ng marahan. Hindi ko pinansin pero gising ako noon. Pangalawang katok medyo may diin na at malakas. Wala pa rin akong imik. "Papasukin niyo kami!" Dinig kong sabi sa labas. Kaya naman sumilip ako sa butas. Nagsitayuan ang mga balahibo ko nung walang makita na tao. Pangatlong katok, Sir Van. Yun na ang naging sunod-sunod. Habang may kasamang boses. "Nagugutom na kami!" Sigaw ng boses lalaki. Sumilip ulit ako, Sir Van. Wala talagang tao. Nakaramdam na rin ako ng takot na mga oras na yon. Kaya doon na ako natulog sa kwarto ng mga bata. Sinabihan ko na rin si Myla na hindi ako matutulog sa kanila dahil sa nangyayari. Maging sila, Sir Van, ay sumama sa bahay. Ayaw din daw nila sa bahay nang walang kasama. Sinara namin ang pinto sa harap. Pero ang sa kusina, hinayaan na lang namin na nakabukas. Tapos hindi na rin talaga bumalik si tita at hindi namin alam kung ano ang nangyari sa kanya. Nai-report na rin namin pero wala talagang balita. Isa pa sa mga naaalala ko, ang sinabi ni Papa sa akin. Hindi raw talaga normal na tao ang pumapasok sa bahay nila tita kapag alauna ng gabi. Matataas daw ito na sobrang itim ang balat at hindi raw namin yun ka-level. Kitang-kita daw niya na pumasok ang 5 maitim sa nakabukas na pinto. Kaya tuwing alauna, minsan nakakarinig pa kami ng mga boses sa katapat na bahay na yun. Kaya naman nung sumapit ang umaga, sinara ni Papa ang pinto maging sa harap ng bahay. Simula nang gawin yun ni Papa, mas lumala ang ingay sa katapat na bahay. May sumisipa ng pinto at may kumakatok. Kaya muli namin yun binuksan at hindi na talaga sinara pa ulit. Pero hindi pa rin talaga nawala ang mga ingay ng plato at kutsara. Hanggang sa nasanay na lang kami, Sir Van, at hinayaan na lang ang mga taong dilim. Tuwing hapon kapag may sobra sa hapunan, dinadala yun ni Myla sa kusina ng bahay nila. At kailanman ay hindi niya na sinara ang pinto. Unti-unti kaming nasanay sa mga ingay. Maging sa harap ng bahay nila Myla ay palagi nang nakabukas ang pinto. Tapos pinutol na namin ang malaking puno dahil baka doon nang gagaling ang mga maligno na yon na naging kaibigan ni tita. Sa ngayon po, Sir Van, maayos naman kaming lahat. Maging ang mga pinsan ko ay maayos sa poder ni Papa at Mama. "2 a.m. na yon. At hindi raw makatulog si Mama ng maayos. Palagi daw kasi niyang naririnig ang kaluskos sa katapat na bahay. Mga bakod lang kasi talaga ang pagitan ng bawat bahay. Mapagpalang araw, Sir Van. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Jeff. Ang kwentong ibabahagi ko ay base sa kwento ni Mama at maging sa sarili kong karanasan at ng pamilya namin. Sa lugar po namin, may bantog na aswang na matagal ko nang naririnig sa mga kapitbahay. Sabi ko noon, saka lang ako maniniwala kung makikita ko talaga sa personal. Meron kaming katapat na bahay at buntis pa ang nakatira doon. Sa tabi ng bahay nila may isang puno ng nyog na hindi naman gaanong kataasan. Tawagin na lang natin ang may-ari noon na si Ate Nitz. 7 p.m. na yon at kasalukuyan kaming kumakain nila Mama ng hapunan. Sabay-sabay kaming natigilan nung makarinig ng kaluskos sa bubong nila Ate Nitz. "Gabi-gabi na lang ganyan," sabi ni Mama habang patuloy sa pagkain. Sa totoo lang kasi, Sir Van, nakakarindi ang ingay ng kaluskos sa tenga namin. At nakakangilo sa ngipin ang bawat pagtama ng mga kuko nito sa yero. Sabi naman ni Papa, hayaan na lang daw ang naririnig at mawawala naman daw yon
Ang ipinagtataka ko lang, bakit parang sanay sila Ate Nits sa ganong ingay? Dahil wala man lang kaming naririnig na tinataboy nila kung sino man ang gumagawa ng kaluskos. 10 PM na wala yung ingay, kaya dun pa lang kami makakatulog. Inayos ni Mamang bintana sa sala, kung saan makikita agad ang katapat na bahay. Nakita kong natigilan nun si Mama saglit, habang titig na titig sa bahay nila Ate Nits. "Ma, tawag ko dito." Lumingon ito sa amin ni Papa at may itinuro sa labas. Sumilip din kami sa bintana, pero wala naman kaming nakitang kakaiba. Ang sabi pa ni Mama, pagmasdan daw naming maigi ang niyog sa tabing bahay nila Ate Nits. Pero wala talaga akong nakita. Halos lakihan ko na ang mata ko, pero wala talaga. Ewan ko kay Papa kung may nakita siya na nakikita ni Mama ng mga oras na yon. Sinara ni Papa ang bintana, saka umupo sa upuan. "Ano bang nakita mo?" tanong ni Papa noon kay Mama. Ang sagot naman ni Mama, isang tao na umaakyat sa puno ng nyog. Pero hindi daw niya maipaliwanag kung tao ba yon. Kakaiba daw kasi ang hugis ng katawan, mahaba at payat. Pula ang mga mata, lalo na ang braso at binte na mahaba. Mga paang malapad, saka ang kamay. Sabi ni Papa, baka daw namamalikmata lang si Mama o namalinang nakita. Baka raw isang hayop lang na lumilipad, katulad ng paniki o kabilaw, at dumapo sa puno ng nyog. Pero sigurado daw si Mama na tao ang nakita niya, at sa figura nito ay isang babae. Kaya naman kinabukasan, pumunta ako sa katapat na bahay namin, kila Ate Nits, dahil yung anak niya na panganay ay kaibigan ko. Napatingin pa ako noon sa puno ng nyog at pumasok sa bahay nila Ate Nits. Naabutan ko ang kaibigan ko na tawagin na lang natin sa pangalan na Oka. Nasa kusina ito habang nag-aasikaso ng pagkain nila. Isa sa mga napansin ko, ang kakaibang pagluto ni Oka. Walang asin ang sinabawang karne, lalo na ang mga bawang. Inisip ko baka ganun lang talaga sila magluto. Baka nakasanayan lang. Nakita ko rin si Ate Nits na nag-iihaw ng karne. Pero half cook lang yon. Nagulat ako dahil mainit-init pa ang karne nang bigla niyang isinubo. Sarap na sarap ito sa pagnguya. Rinig na rinig ko rin ang tunog ng karne. Agad kong naitanong kay Oka kung may naririnig silang kalusko sa taas ng bubungan nila tuwing gabi. Sagot niya, wala naman daw. Kaya nagpaalam na akong uuwi sa kanya. Mabilis na sumapit ang gabi. Nakita kong nakabantay si Mama sa bintana habang nakatitig sa bahay nila Ate Nits. Ang sabi niya meron daw talaga siyang nakikita na hindi maganda sa puno ng nyog. Isang nilalang ang nakikita niyang umaakyat at baba sa puno. Kinilabutan ako nung sabihin ni Mama na nakatuwad umakyat ang tao sa puno ng nyog habang nakatingin sa bahay namin. Kaya ang ginawa ni Papa, lumabas siya sa bahay para tignan sa malapitan ng puno ng nyog. Nakatingin lang ako nun sa bintana kay Papa. Ilang saglit nakita ko siyang napaatras. Napaupo sa lupa habang nanginginig ang tuhod. Nakita ko na lang na patakbo itong pumasok sa bahay. Sabay sara ng pinto. Tinanong ko siya kung ano ang nangyari. Ang sabi niya, totoo raw ang sinasabi ni Mama na may nilalang sa puno ng nyog nila Ate Nits. At ang napansin daw ni Papa ay ang tiyan ng nilalang na malaki at bilog na bilog. Para daw itong buntis kung iisipin. Hindi naman ako nun mapakali dahil ang gusto ko ako mismo ang makakita ng mga sinasabi nila. Nung sumunod na gabi sa urban, nakarinig kami ng ingay na parang sumisigaw galing sa itaas. Hindi yun sigaw tulad ng may nag-aaway o nagwawala, kundi parang sigaw ng may tinatawag. "Ang ingay mo!" Gulat akong napabangon sa kama nung marinig ang sigaw ni Mama.
Ilang saglit na wala ang boses sa labas at kaluskos. Hanggang napalitan ng mga yabag. Sa tansya ko 12:00 na yun ng hating gabi. Sumilip ako noon sa bintana at diretsyong napatingin sa katapat na bahay, kila Ate Nits. Sa labas ng bahay nila, Sir Van, may nakita akong 3 babae na mahahaba ang buhok. Parehong nakasuot ng puting bestida na hanggang talampakan. May hawak na mga basket, pero mas nagulat ako sa nakita. May isang figura ng tao ang gumagapang pababa ng nyog. Pula ang mga mata at may ngiting kakaiba. Naguluhan ako nung makababa ito sa lupa ay naging si Ate Nits. Kitang-kita yon ng mga mata ko at hindi ako pwedeng magkamali. Sinundan ko ng tingin ng mga ito. Lumabas sila ng bakuran kasama ang 3 babae na hindi ko kilala. Naunang naglakad ang 3 habang si Ate Nits ay biglang nagbago ang anyo. Umakyat siya ulit sa puno ng nyog, sabay talon sa kabilang puno. Kinilabutan ako dahil sa nakita. Hindi ko in-expect ang lahat. Hindi ko alam kung anong klaseng pamilya ang meron sila Oka. Nung gabi na yon, Sir Van, hindi ako nakatulog ng maayos. Kaya ang laki ng eyebags ko kinaumagahan. Hindi ko na rin sinabi muna kila mama at papa ang nakita, lalo na ang tungkol kay Ate Nits. Sumapit ang umaga, panakaw-nakaw ang tingin ko sa bahay nila Oka. Nagtataka lang kasi ako dahil hindi ko nakita ang 3 babae na nakita ko nung gabi. At ang isa pang ipinagtataka namin ay yung tungkol sa pagbubuntis ng nanay ni Oka. Ang laki na ng tiyan niya at halos kabuuanan niya na din ng panahon na yon. Pero hindi pa siya nanganganak. Maya-maya pa noon nakita akong lumabas ng bahay si Ate Nits. Maliit na ang tiyan niya, walang bakas ng pagbubuntis. Biglang naging dalaga ang itsura na para bang walang anak. Nakita rin pala yon ng magulang ko, kaya kahit sila ay nagtaka at maraming katanungan kung nasaan ang ipinagbubuntis ni Ate Nits. Sumapit ang hapon. Pumunta sa bahay si Oka. Dahil kaibigan ko naman siya, walang hiya na tinanong ko siya tungkol sa pagbubuntis ng mama niya. Ang sabi niya, maging sila ng papa niya ay hindi rin alam kung papaano lumiit ang tiyan ng mama niya. Saka ko lang din nalaman ng sekreto ng pamilya nila na matagal nang itinatago. Hindi raw talaga tunay na mama ni Oka si Ate Nits. Inampun lang daw siya nung mag-asawa na yon. Kaya wala siyang alam kung sino ba talaga ang mga ito. Tinanong ko rin si Oka kung nasaan na yung 3 babae. Nakita kong napakunot noo siya at sinabi na sino daw babae ang tinutukoy ko. Dahil may tiwala naman ako kay Oka, ikinuwento ko sa kanya ang mga nakita. Ang sabi niya, tama raw ang hula niya na may kakaiba kay Ate Nits. Pero yung tungkol sa 3 babae, ay wala daw siyang alam. Ilang saglit pa nakita kong tinawag na siya ni Ate Nits para pauwiin. Sir Van, kumalat din sa barangay namin ang tungkol sa pagkawala ng ibinubuntis ni Ate Nits. Kinagabihan 12:00 ng gabi, Sir Van. Nakarinig na naman ako ng yabag. Hindi na ako nagtaka kung sino ang mga yon at hindi nga ako nagkamali dahil yung 3 babae na naman. Pumasok sila sa bakura nila Ate Nits. Ganun pa rin ang nangyari. Bumaba si Ate Nits sa puno ng nyog at sabay-sabay silang umalis habang may dala na basket. Dahil sa kuryosidad ko, lumabas ako ng bahay at tahimik na sinundan sila. Medyo malayo na ang nilakad ko. Papunta yun sa sapa. Nagtago ako sa mga puno ng kawayan habang pinapanood sila Ate Nits. Nagbago ang anyo ng mga ito. Hugis katawan ng tao, pero ang ulo sobrang liit. Mapula ang mga mata nila. Humaba ang kuko, ganun din ang mga ngipin na napalitan ng matulis. Nakita ko kung paano nila hinuli ang mga isda na walang kahirap-hirap at kinain ito ng hilaw pa. Hanggang sa biglang napatingin sa akin yung isang babae. Kaya napalingon na rin ang iba
pati si Ate Nits. Sabay-sabay silang ngumiti ng kakaiba na para bang isa akong masarap na pagkain sa paningin nila. Kumaripas ako ng takbo at hindi na lumingon pa. Kinabukasan, ipinagtapat ko kila mama at papa ang nangyari nung gabi na yon. At iisa lang ang naging hinala namin. Naaswang si Ate Nits at ang 3 babae na nakita ko. Sakto rin nung araw na yon sa Urbana. Dumating ang lolo ko sa amin. Isa itong manggagamot. Bigla akong kinabahan nung tumitig ito sa akin ng malalim. Pinaupo niya ako saglit sa tabi niya at nagulat ako nang sabihin niyang alam daw niya ang mga nangyayari sa amin. At ang sugat ko sa likod na hindi ko alam kung saan ang galing. Ang sabi ni lolo, kamuros daw yun ng aswang at tiyak siyang babalik ang mga yon para kunin ako. Sa paniniwala daw ni lolo, bilang isang manggagamot, kadalasan sa sugat ng aswang, marka daw ang ibig sabihin nun. Marka ng susunod na bibiktimahin. Agad yun ginamot ni lolo ng kung ano. At may kung anong tinapon sa labas. Sabay hindi siya lumingon. Kinabukasan, Sarban, wala nang tao sa tapat namin na bahay. Maging si Oka ay wala na rin. Hinala ng lahat baka raw yung ipinagbubuntis ni Ate Nits ay ginawa nilang pagkain. At dito na natatapos ang kwento kong kakaiba, Sarban. Simula nang maglaho sa lugar namin sila Ate Nits, wala na kaming naririnig na ingay. Wala na kaming nakikitang nilalang sa puno.